Nagsimula ang movie nang magpunta si Pearl sa isang kamalig, pagkatapos ay pinakain niya ang kanyang alagang baka na si Charlie. Sinabi niya kay Charlie at sa ibang mga hayop na aalis na siya sa bukid na iyon dahil sisikat na siya at magiging isang star. At habang umiikot-ikot ay sinabi niya sa kanyang mga fans na hayop na isa siyang special at isang araw ay makikilala siya ng buong mundo. At pagkatapos ay dumating ang isang gansa, at habang hawak niya ang isang pitchfork ay sinabi niya na ano ang ginagawa mo dito Mr. Goose. At pagkatapos ay tinuhog niya ito ng hawak niyang pitchfork at dinala niya ito sa isang lawa. Tinawag niya ang alaga niyang buhaya na si Teda at saka niya ipinakain dito si Mr. Goose. Pagka-uwi ay isinuot niya ang lumang damit ng kanyang masungit at mahigpit na ina na si Ruth at saka nagsasayaw sa harap ng salamin. Pagkatapos ay biglang pumasok si Ruth at pinagalitan siya nito nang makitang suot-suot niya ang damit nito. Kinagabihan ay sinabi ni Ruth sa kanya na tigilan mo na ang paggawa ng kung ano-anong mga kalokohan, at inutusan na siya nito na pakainin na niya ang kanyang amang na paralisado, kaya't kinuha na niya ang kanyang ama sa kwarto at pinakain na niya ito. Pagkatapos ay binasa niya ang sulat ng kanyang asawang sundalo, at iniwan pala siya ng kanyang asawang sundalong si Howard dahil nakipaglaban ito sa gyera. Inutusan siya ni Ruth na bumili ng gamot ng kanyang ama at sinabi nito na magmask siya upang hindi sila mahawa ng Spanish flu, kaya't sumakay na siya sa kanyang bisikleta upang makabili ng gamot sa bayan. Pagkabili ng gamot sa halip na umuwi ay nagpunta siya sa isang movie theater upang manood ng mga chorus girl na sumasayaw. At nang tingnan niya ang nakuha niyang leaflet sa labas ay nakilala niya ang isang lalaking projectionist at nagkagusto ito sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng ginupit na negative film ng lalaki, at sinabi nito sa kanya na mabuhay ka sa kung ano ang pangarap mo, at kumatok ka lang sa pinto ko kung gusto mong manood ng libre at nandito lang naman ako palagi. At habang papauwi ay biglang tinangay ng hangin ang ibinigay sa kanya ng lalaki kaya't hinanap niya ito sa maisan, at nang makita niya ang scarecrow ay pinanik niya ito at ibinagsak upang maisayaw. Matapos halikan ang scarecrow ay laking gulat niya nang biglang nakita niya ang mukha ng lalaking projectionist dito at isinigaw niyang kasal na ako. Ilang sandali ay umupo siya sa ibabaw ng scarecrow at nag-enjoy sa paglalaro dito habang ini-imagine niya ang lalaki sa sinehan. Pagka-uwi ay nakita ni Ruth ang balanggot na kinuha niya sa scarecrow, at sinabi nito na huwag mong ipasok iyan dahil baka may virus, at habang kumakain ay pinahinto siya ng kanyang ina dahil ipinambili niya ng candy ang sukli. Sinabi niya na nagugutom ako kaya ako bumili ng candy, ngunit sinabi ni Ruth na wala na tayong perang pambili ng pagkain, at sa kwarto ay taimtim siyang nagdasal sa Diyos na gawin siyang pinakasikat sa buong mundo upang makaalis na siya sa lugar na iyon. Kinabukasan habang nagpipiga ng gatas kay Charlie ay dumating ang kanyang mayamang biyenan at ang hipag niyang si Mitzi. Dinalan sila ng mag-ina ng lechong baboy ngunit hindi naman ito tinanggap ni Ruth. Pagkatapos ay sinabi ni Mitzi kay Pearl na mayroong dance audition sa kanilang simbahan sa Sabado para sa Christmas chorus line, at ang makukuha ay isasama sa iba't ibang mga bayan, kaya't nagplano silang dalawa na pumunta upang mag-audition. Sinabi ni Mitzi kay Pearl na wag itong sasabihin kahit kanino at sikreto lang nila ito, kaya't nang dahil sa tuwa ay sinabi niya sa baka na ito na talaga Charlie. Pagkatapos ay kinuha na niya ang balanggot at leaflet at saka siya nag-imagine na isa na siyang star, at namili na rin siya ng damit niyang isusuot. At kinagabihan ay dumaan siya sa bubong ng kanilang bahay upang makatakas siya sa kanyang ina at nakipagkita siya sa projectionist. Pagkarating sa sinehan ay sinabi niya sa lalaki na may dance audition sa simbahan kaya't kailangan kong panoorin ang pagsasayaw ng Palace Follies. Ngunit ibang klase ng movie naman ang ipinanood ng lalaki sa kanya upang gisingin ang kanyang dugo. Pagkapanood ay sinabi niya sa lalaki na ayoko na sa amin, kung mamamatay lang sana ang mga magulang ko ay magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Sinabi ng lalaki na tutulungan kita na maging isang star at isasama kita sa Europe, at pagka-uwi ay nakita niyang umiiyak sa kama ang kanyang ina. Kinaumagahan ay dinala niya ang kanyang ama sa lawa at pagkatapos ay nakita siya ni Ruth sa bintana. Pagkarating sa lawa ay sinigawan niya ang kanyang alagang si Teda at sinabi niya dito na malapit na akong umalis, at habang papalapit ang buhaya ay unti-unti niyang itinutulak ang wheelchair ng kanyang ama, at sinabi niya dito na mahal kita daddy pero hindi ito ang gusto kong buhay. Salamat na lang dahil biglang dumating si Ruth at sinabi nito sa kanya na hindi mahalaga kung ano ang gusto mong makuha, at habang kinukuha ang kanyang ama ay sinabi nito sa kanya na sulitin mo na lang kung ano ang meron ka. At pagkatapos ay kinuha niya ang isang itlog ni Teda at inilagay niya ito sa pugad ng manok sa kamalig, ngunit pagbalik niya ay binasag din niya ito. Kinagabihan habang kumakain ay inilabas ng kanyang ina ang itinatago niyang nakuhang leaflet sa sinehan, nang dahil dito ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalong mag-ina dahil gusto ni Pearl na mag-audition bukas sa simbahan. Ayaw ni Ruth ngunit nagpumilit pa din si Pearl at sinabing para wala akong pagsisihan sa huli ay basta pupunta ako sa audition,
at kapag hindi ako nakuha ay dito na lang ako sa bahay. Nagalit si Ruth at sinabing hindi ka pa magaling Pearl at maaaring kang makasakit sa iba, dahil alam kong isa kang masamang tao kaya't hindi kita hahayaang makaalis dito, hindi mo ako mapipigilan, sige papatayin ko na lang siya para sa'yo nang hindi mo na siya alagaan at nang matupad mo ang makasarili mong pangarap, sige umalis ka na ayoko nang magduso pa sa'yo dahil ikaw ang pinakamalaki kong kabiguan, at pagkatapos ay nagsampalan silang mag-ina, itinulak niya si Ruth sa fireplace kaya't nagsindi ang palda nito at nagliyab ang buong katawan, at upang patayin ang apoy ay binuhusan niya ito ng kumukulong tubig kaya't nagsisigaw sa sakit ang kanyang ina. At kinaladkad niya si Ruth sa basement at iniwan niya ang kanyang ama sa kusina, at pagkatapos ay tumakas siya at nagtungo sa sinehan kung saan ay nakipaglaro siya sa kama sa projectionist. At napaniginipan niya na pinapanood siya nila Ruth habang sumasayaw siya sa stage. Pagkagising ay nagmadali siyang gumayak para sa audition kaya't inihatid na siya ng projectionist. Pinaghintay niya muna sa labas ang lalaki upang hindi nito malaman ang mga nangyari kagabi. Agad niyang inilagay ang kanyang ama sa sala, pinakinggan ang ina sa basement at inihagis ang kutsilyo. Samantala ay nagtaka ang projectionist nang makita nito ang lechong baboy na may mga uod sa labas. Pagkapasok ay ipinakilala ni Pearl ang kanyang ama sa lalaki, at makikitang iniwan ng lalaki si Pearl sa kama upang tingnan ang naririnig nitong kamakalabog sa basement, ngunit pinigilan siya ni Pearl at sinabing wag mo nang puntahan iyon. At sa ibaba ay sinabi niya sa lalaki na aso lang namin yun na inilagay ko sa basement dahil nagkalat siya sa kusina. Pagkatapos ay dinala niya ang projectionist sa kumalig upang ipakilala isa-isa ang kanyang mga alaga, at nang tanungin siya nito kung ano ang pangalan ng kanilang aso ay sinabi niya na wala naman kaming aso, di ba't sinabi mo kanina na may aso kang inilagay sa basement, kaya't nang dahil dito ay natakot na ang lalaki sa kanya at biglang nagpaalam. Sinabi ni Pearl na ano ba ang nakita mo, may nagawa ba akong mali at bakit bigla kang nanlamig sa akin, wala naman akong nakita. Pagkatapos ay nagsisigaw si Pearl at sinabing sinungaling ka at bakit ka aalis kung wala kang nakitang mali, at pagkasakay ng projectionist sa kanyang sasakyan ay bigla siyang tinuhog ng ilang ulit ni Pearl ng pitchfork sa dibdib, at pagkatapos ay sinundan pa niya ang lalaki at binaunan muli ang bibig nito, at pagkabalik sa bahay ay nilinis at binihisan na niya ang kanyang ama, at nagbihis na din siya ng pulang gown ni Ruth para sa pupuntahan niyang audition, at bago umalis ay binawian niya ng buhay ang kanyang ama gamit ang punda ng isang unan. Itinulak na din niya ang projectionist sa lawa upang ipakain ito sa alaga niyang si Teda, pagkatapos ay umalis na siya sakay ang kanyang bike. Pagkarating sa simbahan ay umupo na siya sa tabi ni Mitzi. Sinabi ni Mitzi na ayon sa mga marites ay isang babae lang ang kukunin sa bawat nayon. Sinabi ni Pearl na siguradong ako na yun. Natakot at kinabahan si Mitzi kaya't pinauna na siya nito na mag-audition. Pagkapasok ay makikitang talagang ipinakita na ni Pearl ang kanyang pangmalakasang performance, at ibinigay na niya ang kanyang the best upang magpa-impress sa mga talent scout. Na-imagine din niya na nasa isa siyang gyera habang kasama niyang sumasayaw ang mga sundalong babae. Talagang ramdam niya na napabilib na niya ang mga judge, ngunit nagno naman ang mga ito dahil hindi siya isang bata, blonde at pure American. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga pinatay at pinalabas na siya ng kanyang ina, kaya't nag-iiyak si Pearl at nagmakaawa at sinabing isa akong star, ngunit pinalabas pa din siya ng mga judge. Sinamahan siyang umuwi ni Mitzi upang madamayan, at bago pumasok ay nakita nito ang lechong baboy na dinala nila dati doon, at pag-upo nila sa kusina ay inihinga ni Pearl kay Mitzi ang lahat ng kanyang nararamdaman pati na ang mga ginawa niyang karumal-dumal, mula sa sama ng loob ng pag-iwan ng kanyang asawang si Howard sa pagkakaroon ng relasyon sa ibang lalaki hanggang sa pagpatay niya sa mga hayop sa kanyang mga magulang at sa projectionist. Kaya't nang dahil sa takot ay sinabi ni Mitzi na kailangan ko nang umuwi, baka hanapin na ako ng aking ina. Natatakot ka ba sa akin? Hindi Pearl, masaya ako sa iyo dahil ikaw ang nakuha sa audition at nakukuha mo ang lahat ng gusto mo dahil mas bata ka at isa kang blonde. Pagkalabas ni Mitzi ay kinuha ni Pearl ang isang palakol, kaya't nagtatakbo sa takot si Mitzi habang sumisigaw ng tulong, at habang hinahabol ay pinatamaan siya nito ng ilang beses sa likod, at pagkatapos ay hinati-hati niya si Mitzi at inihagis niya ito sa alaga niyang si Teda. At pagkatapos ay tumabi siya sa kanyang ina at sinabi niya dito na tama ka nga mama, na dapat kong ang sulitin kung ano ang meron ako, at nagpasya siya na pagbayarin na lang ang kanyang ginawang mga krimen sa pamamagitan ng paggawa ng isang komportableng tahanan para kay Howard, kaya't iniupo na niya ang kanyang mga magulang sa hapagkainan at inihanda na din niya ang lechong baboy na nasa labas at nagdasal, at pagdating ni Howard ay masaya niyang tinawag si Pearl, ngunit ang nakita niya ay ang mga walang buhay na mga magulang nito na nakaupo sa kanilang lamesa, at habang takot na takot si Howard ay sinalubong siya ni Pearl ng isang matagal at masakit na ngiti. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.